So, kaming mga OFW dito, sa missile kami bumabangon. Hello, good morning. So, 3:15 pa lang ng madaling araw. Nagising ako dahil narinig ko si Aba, sigaw ng sigaw. Akala ko may nangyari. Sobra yung pagsigaw talaga niya. Yung tignan ko yung cellphone ko, may 2 missed call ako. And may na-receive din akong earthquake info na merong earthquake malapit dito sa amin. Nagulat ako. Pero hindi dito kaya sumisigaw si Aba. So sumisigaw si Aba dahil may na-receive siya na info na anytime is magpapadala ng maraming missile na naman ang Iran. So, ngayon, sabi niya sa akin, sikasuhin ko na raw lahat dito sa bomb shelter. So, itong kwarto ko, ito yung bomb shelter. Nagulat ako. So, yun nga. Sikasuhin ko na. So, yung bintana dito is makapal na bakal siya. Tapos, ito dito tinatabla ng mga bala na, yung mga regular na bala lang. Yan, so nasarado ko na. So magche-check pa ako ng tubig. So ito, dapat may tubig tayo. Kasi hindi natin alam kung baka bigla tayong makulong dito or biglang matagal yung marami yung sobrang dami yung ipapadala. Mag-add pa ako ng tubig. Stress ng daling araw, grabe. Gusto ko matulog. Dahil sa Iran, mga hinayupak kayo, puyat na naman ang tao. Yan, so maglalagay din ako sa kwarto ng mga cookies, mga tinapay. So kailangan namin to. Kasi pag sobra na yung kabado ni Aba, pwede kong bigyan ng mga cookies dito para maibsan yung takot niya. So samahan nyo ako, pupunta tayo sa labas. Tignan natin kung anong kalagayan ng mga kalangitan, kung marami bang mga eroplano. Okay, so titignan natin dito sa labas. Okay, so maliwanag ang buwan. May nabasa akong post na Defense Minister of Israel declare a special state of emergency throughout Israel hinterland effective immediately. So yun, yan nga. Kaya nagsisigaw si Aba kanina, akala mo kinikidnap siya Aba sa sobrang sigaw talaga niya. And ako talaga na wala nang pagka open ng mata ko, talagang tayo na ako. Tapos hanggang ngayon sobrang hilo ko pa rin. Emergency alert extreme. Staying in close proximity to protected area. So, ito yun, itong mamad. Bomb shelter. You must stay close a protected area. Movement in the space should be reduced and crowd avoided.
When receiving an alert, you must enter protected area and remain there until you receive a new message. So, ganito yung life saving nila dito. So, ahead na. Yun, so kung napansin nyo, open na rin yung kapitbahay namin dito ng ilaw. At nagising na rin sila dun sa may mga vibration. Kasi lahat talaga ng cellphone, kung ano man ang merong gadget na for communication sa loob ng bahay, tutunog or magbabibrate lahat yan. Magre-receive ka ng mga notification. Kahit na i-silent mo man yung phone mo, mawawala yung pagka-silent niya once na may ganitong mangyayari. Yun, so time check is 5:10. As of now, wala pa naman nangyayari. So, hindi ako pwedeng bumalik sa pagtulog dahil si Aba na sa wheelchair. Ayaw bumalik niya ba sa may higaan niya. So, ganito yung buhay ng Israel. Ito ang buhay ng caregiver sa Israel. Kapag gising ang alaga mo, dapat gising ka rin. Ay, ewan ko kung anong gagawin ko. Siguro mamaya buong maghapon na lang ako matutulog. Pagka pakainin ko lang si Aba, tapos luto na lang siguro ako, prepare na lang ako ng mga pagkain na madadali lang. And tulog buong maghapon. So time check. So kantok na antok pa rin ako. Alas 9 na dito sa Israel. And medyo nagkakagulo na sa mga grocery. Nagkakaubuson na kasi parang nagpa-panic buying na yung mga tao. Hindi nila alam kung anong mangyayari. So as of now, hindi pa gumagalaw ang Iran. Pero ang sabi nila is mas mabuti raw na medyo tagalan daw namin mag-stay lang sa bahay or sa mga protected area. Kasi baka ang plano kasi nila is atake sila kapag nilift na ng Israel yung warning dito. Yan, so pakape-kape na lang habang nag-aantay kung ano pa yung mga next step ng Iran. So missile, lahat ng mga pinalipad nila is walang isa man ang dumating sa Israel para gasgasan naman ng Israel. Wala man lang kakurot-kurot ang ginawa nila. So maraming natatakot na bansa sa Iran, pero pag titignan mo talaga, weak talaga ang Iran. So sobrang hina ng Iran. So ang dami nilang pinalipad. Wala man lang ni isa ang dumating dito para kurutin naman ng Israel. So lahat ng mga pinalipad nila is na-intercept na, malapit lang dun sa kanila. Na-intercept na ng mga jet ng Israel. And tumulong din ng Jordan. So mabait naman ang mga Jordan. May istrikto lang ang Jordan pero mabait sila. Ayaw nila sa kaguluhan. So bakit sila tumulong? Dahil maraming mga Jordanian ang nandito sa Israel, nagtatrabaho. And tsaka Jordan kasi is nasa gitna siya ng Israel at Iran. Kumbaga Jordan, Iraq, yun yung mga nasa gitna ng So naiipit sila. Pero mabait naman ang Jordan. So ito lang masasabi ko naman dito sa Iran. Sana makarating sa inyo to, Iran. Iran is so very weak. Yeah. So stop
planning to make Israel like Hiroshima because it's never happened. Yan. So, yan. Abang-abang na lang ulit. Habang painom ng coffee. So, kaming mga OFW dito, sa missile kami bumabangon. So, nagbabalik tayo. Ang oras na ngayon ay alas 5 na ng hapon. So, nakaidlip naman ako, kami ni Aba, para may lakas na naman kami mapuyat mamayang gabi. So, ang bagong balita ngayon ay 8 beses umatake ang Israel papunta sa Iran. So, dito sa Israel wala pang nangyayari. Walang dumarating na missile. Pero sa Iran, ang pagkakasabi nila is nawasak nila yung nuclear plants nila doon. Wala pa ring pagbabago ang Israel. So, nakataas pa rin ng alert level dito. And ang airport is, I think, hindi ata siya mag-ooperate ng 3 to 4 days. Yun, so, katapos ko lang maligo. So, alas 8 na. May na-receive akong extreme emergency. Ito siya. So, kahit din si Aba, lahat na ng ano. Pero Hebrew, kailangan ko muna i-translate. They say we need to be near to the mamad. Ngayon, nag-aabang lang ako dito sa labas kung magsa-siren. So, pag nag-siren, at yung mga missile ay galing sa Lebanon, or galing sa Iraq, or galing sa Yemen, or galing sa Iran, meron akong 10 minutes para magtago. So, enough na yung 10 minutes na yun para makuha ko si Aba papunta sa bomb shelter. Pero kung ang missile is manggagaling dito sa Gaza, hindi ko pwedeng kunin si Aba dahil dapat 10 seconds lang nakapagtago na ako. Ay. So, ito ang reality ng mga caregiver dito sa Israel. So, wag kayong maniwalang pasarap buhay kami. Dahil bumabangon talaga kami para sa missile. Ayun na, so naka-receive na naman kami ng extreme alert. Alert are expected to receive in your area. So, yun. Kailangan ko nang ipasok si Aba. Kukunin ko na siya. Para okay na lahat. Kasi few minutes magkakaroon ng siren. And so, napasok ko na dito si Aba. So, ready ko na rin itong pintuan namin. So, ito yung pintuan. Kailangan namin isarado yan mamaya. Pero hindi ko pa masasarado kasi meron pa yung family ni Omar dun sa kabila. So, papasok pa yung mga bata mamaya dito. Ayun, so dito sa television, nakikita ko, meron ng mga missile dito sa Israel. Ay, nagliliparan na sila. So, dito sa amin wala pa. Hindi pa naman nagsasiren. So, sana hindi na umabot dito sa amin. Ang dami. Oh, eto. Tingnan nyo. Diba? Talagang, so, grabe. Kasi talagang nagsasabugan na yan. Oh, may bumagsak na isa. Hindi ko alam kung saan banda yan. Mukhang Tel Aviv. Mayroong hindi na intercept. Bumagsak sa Tel Aviv. Hindi ko alam, siguro baka sa open space yan na bumagsak. So sana walang tinamaan, sana walang namatay. So tignan natin sa labas. Wala pa naman kaming siren dito sa amin. So sana may makita tayo. Kasi sabi sa amin, few minutes. Ayun, ang daming mga impact ririnig dito. So sana walang tinamaan sa Tel Aviv. Wala sanang nasaktan, wala sanang nasawi. So dito sa amin, yun,
wala kaming nakita dun sa rooftop. Wala rin pumunta rito sa amin. So, yung warning, okay lang yun. Kasi siguro yung papunta rito baka na-intercept na. Doon pa lang. At ito naman sa may Jerusalem. So, tumunog ang buong Israel. Ayan, sa embassy, nag-post sila. Pumasok agad sa shelter o mamad. So, ganito dito. Nakakatakot pero lakasan na lang ng loob, sanayan. Kasi pag umuwi ka ng Pilipinas, wala ka naman pera. So, yun. Di ka naman basta-basta mapapatay ng missile. Basta sumusunod ka lang sa sinasabi ng Home Front Command. Pag sinabi ng Home Front Command na huwag kang lalayo sa shelter, huwag kang lalayo. Pag sinabing pumasok, pumasok. Pag sinabing may expected na siren, hanapin mo na kung saan yung pinakamalapit na bomb shelter sa lugar mo. So, yun lang yun. Pero yun, wish ko sana walang tinamaan sa Tel Aviv. And yun. So, 9:25 na. Parang hirap matulog. So, siguro ibabalik ko na si Aba ngayon dun sa higaan niya. So, dito ko natatapusin tong video na to. Keep safe everyone. Pray for Israel and good night.